guys, so ito yung first haircut ni Baby MK and sabi ko sana hindi siya umiyak for this video kasi mukhang umiyak siya. Pero by the way, big shout out kay Ninang Esther niya kasi meron kaming kasabihan dito sa amin na yung kung sino man yung unang magkakat ng hair niya, parang mamamana niya yung personality nung nagkat na yun. So naisip namin kay MK, si Ninang Esther niya yung nagkat. Actually, ginagawa ko na yan sa 3 kids ko. Ayan, so nilalagay ko siya sa Bible, lahat ng unang hair na ginupit sa kanya, itinatago ko yan, tapos iniipit ko yan. So sa 3 kids ko, kay Vino, yung isa kay Sander, at ngayon kay MK. So itinatago ko siya, iniipit ko siya sa Bible. So kayo rin ba, may mga paniniwalang ganito? Kasi kay na nanay ko to na laman sa aking mother-in-law. So wala namang mawawala kung gagawin ko. So ito na nga, dinayo ko tong tita salon para dito unang pagupitan si MK. Di ba lalagay yan? Lalagay. Tinanggal mo. Ayaw ko Lalagay. Over yan, over. Ay, dapat paharap siya sa'yo. Galag. Paharap sa'yo. MK! So that moment, unti-unti na siyang umiiyak kasi hindi ko rin naman in-expect talaga na iiyak siya. Alam niyo ba, dinemo ko pa kung ano yung mangyayari sa salon. So sabi ko, uupo siya, ikakat siya, pinanood ko pa yung mga video sa YouTube, sa TikTok kung ano yung ginagawa kapag kinakat yung hair. Pero karamihan naman siguro talaga ng kids, ganito yung na-experience. And ayun talaga, but after nyan, tumahan na rin siya kasi si Bebe Fin lang pala yung makakatahan sa kanya. And after nyan, ayun na, okay na yung pagkakat sa kanya ng hair. I-request ko talaga kay Ate Chona na bob cut or layered. Bob cut layered ata yan kasi gusto ko rin ipalabas yung curls ni MK dahil curly din siya. So para mas maganda yung result ng pagka-curl niya. So thank you Ate Chona sa Tita Salon. Yan sa Imus yan sila. And for sure talagang pag may ni-request kang haircut, magagawa niya. So thank you Tita Salon, may Ate Chona.